So far, okay naman. Nandoon si Hanilet. Umuwi na yung kapatid ko, si Kitty, dahil kailangan niya pumasok sa paaralan. Nandoon yung partner ni President Duterte ngayon, si Hanilet. At nandoon din kasabayan niya yung kuya namin, si Paulo Duterte, yung tumatakbong congressman sa Davao City. So, nag-overlap yung schedules nila para makapag-endorse si Hanilet sa kuya namin kay Congressman Pulong, and aalis na rin si Hanilet, babalik na rin siya sa Pilipinas. So ang maiwan doon ngayon ay si Congressman Pulong Duterte hanggang bago sa araw ng eleksyon, dahil kailangan din niyang umuwi, dahil kailangan niyang bumoto sa Davao City. Guys, you are endorsing the Duterte plus 2. Sa local ba dito sa Cebu, are you endorsing the any governor? Wala akong interactions with mga governor candidates, except kanina nasalubong ko yung isang candidate, si Miss Pam Baricuatro. Meron siyang handshaking sa North Cebu ngayon, so nakita kami by chance doon sa labas ng cemetery ng Danao, at masaya ako dahil nakita ko sa kanilang mga uniforms nandoon yung pagmumukha ni Pangulong Rodrigo Duterte, at nagpapasalamat ako sa suporta nila. Sinabihan ko yung candidate, si Ms. Pam Baricuatro, nagpapasalamat ako dahil sinusuportahan nyo si Pangulong Duterte, at tumutulong sila sa panawagan na iuwi na ang ating dating Pangulo dito sa Pilipinas. But you are not officially endorsing her yet? Wala namang mga ganun, ma'am. Pero kaibigan ko naman si Ms. Pam Baricuatro, bago pa man nagkaroon ng filing of candidacy, bago pa nagkaroon ng 2025 May elections, ay magkakilala na po kami noon pa. Kaya hindi po odd or awkward sa amin na magkausap at magkita. Vice, sinabi mo noon na wala kayong i-endorse ng kandidato, pero what made you decide po na endorse sila Camille, sina Senator Amy at yung buong slate ng PDP? Opo, naalala nyo, ang galing ng memory mo, naalala nyo noong ako ay nag-resign sa Department of Education, yun din yung time na nagtanong sa akin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung pwede ba akong tumulong sa PDP at mga kampanya sa mga senators. At yun din yung panahon na nagtanong din sa akin si Pangulong Marcos. Tinanong niya ako kung sasali ba daw sa alyansa ang hugpong ng pagbabago ang HNP, dahil noong 2022 ay syempre HNP, ako, and then magka-tandem kami sa elections. And silang dalawa, sinabihan ko na hindi muna ako sasali sa ngayong election dahil alam mo yung hindi naman maganda yung karanasan ko sa mga pagsama at pag-endorse ng mga candidates noon. Ngunit nagbago yung panahon dahil nangyari yung pagkuha sa ating dating Pangulo dito sa ating bansa, dinala doon sa The Hague. Pagdating namin doon sa The Hague, nagtanong na naman si Pangulong Duterte kung pwede ba daw ako tumulong sa senators, 10 senators ng partido niya, dahil naiwan sila dito sa Pilipinas. At sinabi ko sa kanya na okay, since wala ka naman na doon sa Pilipinas, pwede akong tumulong sa 6 PDP candidates and 4 guest candidates, no, ng Duterte. Ang tawag nila ngayon sa kanilang grupo ay Duterte. So yan po yung panawagan na block voting o vote straight doon sa 10 senators ng Duterte. At ang kay Camille Villar naman at ang kay Senator Amy Marcos, tulad din kay Pam Baricuatro, hindi naman odd or awkward dahil si Senator Amy Marcos, kilala niya ako, magkakilala kami. Actually, first time kami nag-meet at nagkakilala dito sa Cebu ni Senator Amy Marcos noong taong 2012.
2012 kami nakita dito unang-una sa Cebu. At si Camille naman ay matagal ko na rin siyang kilala. Matagal na kami merong exchange ng mga ideas on motherhood. Dahil napakabait na tao ni Camille Villar at napakabuting ina ni Camille Villar. In fact, nung nakita kami bago lang dahil ginawa namin yung kanyang advertisement, ang kanyang endorsement. Ang napag-usapan namin ay pamilya pa rin. No? So sabi ko sa kanya, medyo magiging busy ka dahil kampanya, dahil magiging senator ka. Tulad din sa akin, ganyan din yung pinagdaanan ko noon. No? Nahirapan ako ibalanse yung panahon ko para sa mga anak ko, para sa pamilya ko, at yung trabaho ko. Pero natuto din ako nung ako ay mayor nung 2010. Nung pagbalik ko nung 2016, natuto na ako magbalanse sa pamilya at sa trabaho. In fact, yung isang anak ko ay nandyan, lalakad sa paligid. Ano yung pag-endorse ko kay Camille at kay Senator Ivy? Does it have the blessing from the President, kay PRR? Wala. Hindi kami nagkausap ni President Duterte ng mga kandidato for senators labas sa Duterte, sa 10 senators ng Duterte. Vice, paano makakatulong tong endorsement mo sa ranking nila at sa pagtanggap ng mga tao? Naku, hindi ko alam. Sa totoo lang, hindi ko alam kung makakatulong ba yon sa kanilang candidacy. Pero yun ang obligation ko sa ngayon, nakiusap ang dating Pangulong Duterte para sa mga senators. At sinabi ko nga, kaibigan ko, si Senator Amy Marcos at si Senator Camille Villar. Kulang din naman kasi ng 2 kandidato yung 10 dahil as a voter, tayong lahat ay binigyan tayo ng right to vote for 12 senators. Miss Annie? Maybe your visit to Cebu is also to endorse and campaign, considering that Cebu is also a vote. Sa ngayon, wala akong sinasalihang rallies. Ang ginagawa ko lang ay, madami akong ginagawa actually. Galing ako Samar, and then kahapon galing ako north ng sa Leyte, sa province of Leyte. Ang ginagawa ko unang-una, nagpapasalamat sa mga tao. Dahil ang dami-daming nagpapakita ng suporta kay Pangulong Duterte. Ang daming nagdadasal para kay Pangulong Duterte. At ang daming nag-celebrate nung birthday ni Pangulong Duterte. Gumastos ng sarili nilang pera para ipakita yung pagmamahal at suporta nila kay dating Pangulong Duterte. So kailangan lahat yon ay madaanan at mapasalamatan. Hindi man isa-isa yung pagpapasalamat, pero gusto ko na malaman nila na bumisita kami, dumaan kami para ipakita din sa kanila yung pagpapasalamat namin. Dahil napakalaki ng tulong ng kanilang mga dasal. Sigurado ako nagpapalakas ng loob yun kay Pangulong Duterte. Ma'am, 3 weeks na lang before election. Last 3 questions. How do you intend to do the campaign now to take the very schedule? Opo. Will you join sorties sa mga campaign rallies ko nila? Oo. Yeah, so far ngayon, wala akong sinasalihan na rallies dahil hindi din naman magkasama yung Duterte at saka yung 2 candidates, no? Hopefully, depende sa PDP, hindi naman kasi ako member ng PDP, pero mapag-isipan nila kung paano gagawin yung mga rallies na kompleto. 12 yung voting straight, block voting na Duterte. So yun, umiikot ako, unang-una nagpapasalamat, papakita sa mga tao, binabalik sa mga tao yung pagmamahal na ipinapakita nila kay Pangulong Duterte, sa aking opisina, ang Office of the Vice President, sa aming pamilya. At pangalawa ay yun, yung pag-ikot at pagpapaintindi sa mga tao kung gaano kahalaga ang
straight ang boto nila para sa 10 candidates ng Duterte. Ang kahalagahan nun ay maituloy kung ano yung nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. At itong mga candidates na ito ay nagsabi sila na naiintindihan nila. Kasi kung maalala nyo, noong 2022, ang platform ay unity and continuity. Pero sa nakikita natin ngayon, wala namang continuity. So ito yung mga senators na nagsabi sila, naiintindihan nila kung ano yung vision. That is a peaceful and prosperous Philippines na unfortunately ay hindi natin nakikita sa ngayon. So yun yung pinapaintindi sa mga kababayan natin at sa mga botante. So wala pa pong plano kung halimbawa makompleto ang lineup nila na mag-join kayo sa mga meeting di advisable nila. At least your presence should be there po. Ito na ginagawa ng PRR. Oo. Kasi noong pag-uwi ko ng galing sa The Hague, meron na silang ginawang schedule na hindi siya nag-jive doon sa schedule ng pasasalamat ko sa mga tao. Dahil pagdating ko, may schedule na ang PDP and pagbalik ko, galing dahil kailangan ko pasalamatan yung mga tao. So kailangan ko daanan lahat yon from Samar to Leyte to Cebu to Negros and then papuntang Mindanao. So hindi nagkatugma yung schedule namin. Pero kagabi lang ay ginagawa namin yung materials namin. Meron akong ginawang video na pwede nilang i-play sa kanilang mga rallies. At bibilisan ko yung pagpapasalamat, pag-ikot sa mga tao para makaabot ako at least man lang a few days before election day at hanapin ko kung ano yung rallies ng mga Duterte. Vice, gusto ko na makuha yung reaction niyo sa sinabi ni Congressman Ortiga na kaya daw na nag-endorse kayo para makakuha ng kakampi sa Senado para sa impeachment hearing. Anong masasabi mo doon? Hindi ko naman masabi no kung ano yung preparations ng mga abogado sa impeachment. Pero nung pag-uwi ko galing The Hague ay nag-meeting kami dahil isa din yon sa mga inaasikaso ko. At sinabi nila that they are more than confident in winning the impeachment trial, impeachment case. So, yan lang yung masasabi ko. May iba pa po kayo ng ika-endorse? So the Congress are also saying that this is your political move. Any comment? Hindi pa kasi ang nag-trigger ng paglabas ko ay yung ginawa nila kay Pangulong Duterte at yung ginawa nila na injustice kay Pangulong Duterte na kinuha nila dito sa Pilipinas, sa pilitan nilang sinakay sa airplane na walang mga permiso, walang mga permits at dinala nila doon sa Hague at ipinakulong nila sa mga dayuhan. So kung makita nila, nagsabi naman ako na hindi ako kasali sa kampanya ito, ginawa ko naman yon. Pero nangyari yung kay Pangulong Duterte at nagkausap kami doon sa Hague at sabi niya wala na ako, so pwede bang tulungan mo yung mga senators? So sabi ko oo, kaya ko yan gawin dahil nagawa ko naman yan noong 2016, 2019, 2022. So it's nothing different ngayon except that nadagdagan siya nung pagpapasalamat sa mga tao dahil sanabi ko nga napakalaki ng suporta ng sambayanan kay Pangulong Duterte at ang daming kung makita ninyo sa mga paglibot namin, ang daming umiiyak at nagsasabi na ibalik dapat ang dating Pangulo dito sa Pilipinas. Last question. Pag-alas talaga ma'am, yung talaga yung nagpabago ng puso at desisyon mo really to campaign for candidates po. That triggered po really your, the change of heart, change of mind to endorse candidates. Yes, ma'am. Opo. Kasi nung una, sinabi ko nga, hindi ako sasali sa election na ito. Hindi naman ako kandidato ngayong election na ito. Wala namang presidential elections na darating na malapit na. Malayo pa naman yung presidential elections.
Ang aking impeachment, sinasabi ng mga lawyers, they are more than confident na mananalo sila sa impeachment. Ako naman, I am most confident with the lawyers working on my impeachment case. So, yun lang. Kinuha nila, sinasabi ko nga, it was called extraordinary rendition in international law. Kinuha nila ang Pangulo, sa pilitan nilang dinala sa ibang bansa. At doon nagkausap kami. Sabi niya, wala na ako, hindi ako makakampanya. So, pwede bang mangampanya ka para sa mga senator candidates? Para lang hindi daw mawala ng ulo ang Duterte, Senator Duterte. Baka pwede lang kayo mag-comment sa ICC junking Duterte's Camps request para i-limit po ang mga witnesses who can present national ID for passport. That is best asked siguro sa lawyer ni Pangulong Duterte sa ICC case niya kasi sila din yung nandoon sa loob ng korte nakikipag-usap sa prosecutors at gumagawa ng naman tawag sa ginagawa nila ngayon? Discovery process ng impeachment case. Last question. Your reaction lang po, VP, sa approval ratings po sa COSASIA. Yours increased po and the other three highest ranked officials decreased, VP. Yes. And then, Opo. Performance. Opo. Well, nagulat ako nung nakita ko yung numbers ng pagtitiwala ng mga tao sa akin dahil sa sobrang dami ng lumabas ng paninira sa kung saan man, galing sa mga politiko, galing sa social media, lahat, all sides, merong paninira. Nakakagulat na tumataas yung numbers at naisip ko sa sobrang sira nila ng pangalan ko, sinabi ko na ito noon sabi ko, hindi naman kasi lumilipat sa numbers ni Martin Romualdez. Kasi nga, sinabi ko nga din noon na kapag hindi ako tumakbong presidente, hindi pupunta yung boto ko kay Martin Romualdez, pupunta siya sa ibang kandidato. Dapat naiintindihan nila yan ngayon. Pero syempre hindi nila maintindihan yan kasi mga brilliant lang na mga tao po ang nakakaintindi na saan ba pupunta ang boto. So maraming salamat!